Paano ba tanggalin ang lock cylinder ng isang quickset doorknob para pang master key o kaya pang rekeying kung nawala ang susi? So ang ating pinakagol ngayon ay tanggalin ang lock cylinder. Una natin gagawin, siyempre tanggalin ang dalawang screws, tapos ang inside knob at saka itong latch assembly. Isunod natin ay tanggalin natin ang spindle bago matanggal ang lock cylinder. So iharap natin sa gitna yung parang may nguso sa spindle, and then itulak natin ang pang-lock ng spindle. Gagamit lang tayo ng isang flat na bagay o kaya flat na screwdriver. Yan, naitulak na natin. Pwede nang matanggal ang spindle. Ito yung spindle. So ito yung lock mechanism ng spindle. Sa sinabi natin kanina, para ma-release ang spindle, kailangan lang itulak natin ang lock ng spindle. Mayroon namang nabibili yung pangtanggal talaga, pero kung wala, ito pwede na itong dalawang maliliit na screwdriver na mahaba, flat screwdriver. Meron tayong tutusukin dyan, i-explain ko mamaya-maya, tapos sabay tulak pababa, tanggal na yung lock cylinder. Abangan nyo, diba? Makita nyo. Pukpok lang ng kaunti, ito na, lumabas na. Ito yung tinatawag na lock cylinder. Mayroong dalawang metal na nakakabit. Siya ang nag-a-attach sa pinaka outside knob. Mahirap ito gawin sa isang beginner. Kaya sana makatulong ito. Ito yung lalagyan ng lock cylinder. Part ng outside knob. Ito yung loob. Kita ba? Ito naman yung kung saan nakalagay ang spindle. So balikan natin, ito yung lock cylinder. At ito naman yung kanyang spindle. Hindi ko na kailangang ipapakita paano mag-rekey dahil mayroon naman akong separate video. Pakisubaybayan lang ang aking YouTube channel, Mixed Vlogs by Lizard Tripletail. Pinapakita ko dyan sa separate video kung paano gumawa ng susi. So ito yung lock cylinder. So ipapakita natin kung ano ang tinutusok natin kanina. Ito yung dalawang points na tinusok natin pababa. Pagsabay nating tusukin yan pababa, siyempre yung lock cylinder tanggal. Ito naman yung kanyang mechanism, simple lang pero kung wala kang technique, hindi mo talaga matanggal ang lock cylinder. So pag remove ng spindle, ayan, gumagamit lang tayo ng flat na object, flat na bagay, tapos tingnan nyo, pag pinihit ko yung flat na bagay,
uurong naman yung spindle lock. So ganyan lang ang pag-twist. Para sa akin, mas comfortable ako pag ganyan. Pa-clockwise ang pag-twist ko. I hope familiar na kayo sa Kwikset doorknob kung ano ang nasa loob. Lalo na sa mga beginner na locksmith. Makatutulong talaga ito sa inyo. Kasi mahirap tanggalin ang kanyang lock cylinder. So umpisa lang naman yan, medyo mahirap. Pag nasubukan mo na, madali na lang. So, ibabalik na natin itong tinanggal natin na lock cylinder. Ating i-reassemble. Maglagay lang kayo ng marker para hindi kayo matagalan. Hindi na kayo mag-isip kung anong posisyon ito kanina. No, lagyan lang ng kunting marker. O ganyan. Naibalik na natin. So, ang spindle naman. Ganun pa rin. Tusukin natin para uurong yung spindle lock. Tapos, pasok na natin ang kanyang spindle. Ganyan lang. Kasimple. That's it. Yung sinabi ko kanina na mayroon talagang nabibiling Kwikset cylinder removal tool, okay yun kung mayroon kayo, pero kung wala, gawa natin ng paraan. So ibalik ko na ang latch assembly. So tandaan talaga no kung papaano ang posisyon bago nyo binaklas. Kasi dinala ito sa customer ng ganito ang posisyon, ibabalik ko rin. Malay mo, tinandaan din niya no, kung saan nakaharap ang latch assembly. Ayan, walang sabit. So, naibalik natin ang tama. Next, ibabalik natin ang inside knob. Napakadali lang. At siyempre, para kompleto, ibalik natin ang kanyang dalawang screws na una natin tinanggal kanina. So, mga boss, okay na. Sana mayroon kayong natutunan sa aking video, lalo na yung mga baguhan lang sa paggawa ng susi na nawala. Okay lang kung duplicate, kasi mayroong gagayahin na original na susi. Pag wala, kailangan mo talagang tanggalin ang lock cylinder para matanggal mo rin ang cave barrel, at doon na ang pag-recay natin. Madali lang yon. Kung tingnan nyo ang ating video dati, mayroon tayong technique. Hanapin lang ang Mixed Vlogs by Lizard Triplet Tail. So maraming salamat sa panonood. Kung ito ay nakakatulong sa iyo, paki-like naman and then paki-subscribe. Bye-bye. God bless us all.